ay na inyong nais ipahatid sa aming mga puso. Aming Diyos, lahat ng ito, aming dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Jeremiah 29:13. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Ang pag-aaral natin, pinangmulitan natin, your personal faith. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na kami maaari magtipon-tipon, magsama-sama upang kayo ipapurihan at upang humingi sa inyo ng pagpapala, karunungan, ng guidance. Father, we commit this time to you that you may teach us your ways. Set us free so we can be the people you want us to be. And we thank you, Lord, for life, for the extension of life, for another day of life. At sa lahat na binibigay niyo sa amin na sustenance, mga provisions, salamat po. Ngayon, humihiling kami ng karunungan na maunawa at mai-apply namin sa buhay ang ituturo niyo sa aming mensahe. Kayo lang po ang siyang marinig namin, tinig niyo lang, at ang karunungan niyo ang siyang magliwanag sa aming kalagitnaan. Kayo po ang mangaral, Panginoon. Lead us, teach us. In the name of your Son, Jesus, we pray. Matthew 8:5-6. When Jesus was going into the town of Capernaum, an army officer came up to him and said, Lord, my servant is at home in such terrible pain, and he can't even move. Here we see untraditional faith on display. Bakit hindi ito karaniwan? Bakit kakaibang uri ng pananalig ito? Because he's a Roman officer, a Gentile, and at the most, a God-fearer. Somebody who recognizes God, but is not really an insider into the Jewish religious system. It was untraditional, and he comes to Jesus bringing to his attention the very sad situation of his servant who was almost paralyzed with pain. And without saying it, he was requesting for healing. He was requesting for a miraculous move from Jesus to deliver his servant from suffering. So he's an outsider approaching Jesus. This is unconventional. Sanay na tayo ngayon na international yung faith, global, pero noon, yung pananalig ay para lang sa mga Hudyo, para lang sa mga kakapwa nila, dahil yon ay it's a matter of also a national kind of faith. At iba naman ang religion ng Empire of Rome. Matthew 8:7, I will go and heal him. Jesus replied. So this unconventional faith gets an unconventional answer. Jesus responds positively. Hindi niya ginawang issue na bakit, sino ka ba? Hindi ka naman Jew, hindi ka naman kita kababayan, bakit kita pagsasayangan ng oras? Sabi niya, pupuntahan ko at pagagalingin ko siya. Matthew 8:8-9, but the officer said, Lord, I'm not good enough for you to come into my house. Just give the order and my servant will get well. I have officers who give orders to me, and I have soldiers who take orders from me. I can say to one of them, go, and he goes. I can say to another, come, and he comes. I can say to my servant, do this, and he will do it. I know that this works. Because in the military, I have superiors who tell me to do things, and I do them. And I have subordinates that I tell to do things, and they do what I tell them, because that's the way it is. Those in power can make it happen. And you are of supreme power. No need to go to my house. Just say it. This is very untraditional faith. Sana nagpasalamat na lang siya. Sige po, halika kayo sa bahay namin. What a great honor to bring Jesus to your house and to ensure that the miracle really would happen. But the supplicant declines Jesus' personal visit. He applies his own wisdom and method and asks Jesus to do it his, meaning the official's way. Unconventional. Untraditional. Meron ng solusyon si Jesus, pupunta ako sa bahay nyo. Kanya, wag na po. Wag na kayo magpunta. Just say it. I know that it will work.
Matthew 8:10, when Jesus heard this, he was so surprised that he turned and said to the crowd following him, I tell you, in all of Israel, I've never found anyone with this much faith. Sa buong Israel na napaka-religyoso, 1,000 taon ng religious history, 5 beses nagdadasal, kabisado ang scripture, sabi ni Jesus, wala ako nakitang ganitong uri ng pananalig dito sa buong bayan ng Israel. Sobrang pananalig ito. Hindi na ako papupuntahin sa bahay nila, sabihin ko lang daw, mangyayari na. Hindi ko na kailangan i-touch yung patient. Hindi na kailangan ng personal contact. At nananalig siya na magaganap ito. Walang kaduda-duda. So again, we get another unconventional answer. Jesus is impressed. How many people can impress him? This is an outsider. Jesus commends the officer, pinuri pa niya, and indirectly chides the Jews for lack of such kind of faith. Sa pagpuri ni Jesus dito sa non-Jew, na-expose tuloy yung kapintasan at kakulangan ng mga Jews mismo. Sabi niya, dito sa bayan na ito, wala ako nakitang ganitong uri ng pananalig. Matthew 8:11-12. Many people will come from everywhere to enjoy the feast in the kingdom of heaven with Abraham, Isaac, and Jacob. But the ones who should have been in the kingdom will be thrown out into the dark. They will cry and grit their teeth in pain. Ganon na lamang yung contrast, yung pagkakaiba ng pananalig nitong outsider, an unconventional faith and an unconventional method of expressing it, na hindi maiwasan na ibunyag ni Jesus ang tunay na kalagayan ng mga Israelita. Sabi niya, eto outsider, ito ang makakatikim ng kingdom of God. At kayo mga insider, mga napaka-conscious nyo na paborito kayo ng Diyos, mga religyoso kayo, etc., etc., kayo ang hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi kayo makakasalo sa hapagkainan ng piging nila Abraham, Isaac at Jacob. Sabi ganon. At saka kabaligtaran pa nga, ihahagis kayo sa labas, sa dilim, kung saan magngangalit ang mga ngipin nyo sa pagdurusa. Yan ang sinabi ni Jesus. Another unconventional answer we get here. Jesus stresses how the Jews won't enjoy salvation, fellowship with God, and all the other blessings. In spite of their religiosity, they won't be participating in the feast in heaven because they have never had such kind of faith as this outsider had. It was a stark contrast between the Gentile and the Jew. The Gentile would be blessed, the Jew would be shunned. Malinaw na malinaw ang mensahe ni Jesus. Mga Hudyo na may traditional na paraan ng pagsamba, traditional na pagbabasa ng traditional scriptures, traditional na interpretasyon, traditional na pamumuhay, lahat naka-formula, ilang beses magdadasal, anong gagawin nila, anong kakainin, anong hindi kakainin. Sa kabila nun, di pa sila papasok sa kaharian ng langit. At ito pa ang outsider na Gentile, ang siya makakaranas nun. At gano'n na lang ang paghanga ni Jesus sa kanyang pananalig. Matthew 8:13, then Jesus said to the officer, "You may go home now. Your faith has made it happen." Right then, his servant was healed. Ganon kalakas ang pananalig, sinabi ni Jesus, your faith. Hindi niya sinabing, I will make it happen. Sabi niya, your faith has made it happen. May personal na pananalig yung tao na yun mismo ang nag-energize ng isang himala. Sabi niya, your faith has made it happen. Of course, Jesus was the object of that faith, but Jesus did not even claim to have healed the person himself. Sabi niya, yung faith mo was able to procure healing from where it could be procured. The officer's untraditional, personal, and unique faith made it happen. Bakit natin pinag-aaralan ang mga ito ngayon? Ang takal-takal nang nangyari yan.
merong mensahe dito na napakahalaga, na bihirang mapansin. That personal faith, no matter how much it does not conform with traditional faith and methods, can move the hand of God, can make things happen. Develop personal faith in spite of, beyond traditional, standard, institutional, or formula religion. Mga kapatid, linangin, ayusin, payabungin, pabungahin ang personal brand of faith. Hindi lahat isasang-ayon mo sa standard ng iba. Hindi lahat itatanong mo sa iba kung paano gagawin. Hindi mo kailangan laging isunod sa pamamaraan ng maraming tao ang iyong ginagawa when it comes to dealing with God. Hindi laging, Pastor, ilang minutes po ako magdadasal? 5. 5 po, thank you. 5 talaga nga magdadasal. Kailan po ba ako magdadasal para sa pagkain? Tuwing bago ako kumain, o pwede ko na bang ipagdasal minsanan lang sa umaga, lahat ang kakainin ko maghapon? Pastor, ano po ang gagawin kung anong verse ang maganda kong basahin ngayon? Yung lahat, isusunod nila yung pananalig nila sa sinasabi ng iba. Yes, meron naman tayong magandang mapapala dyan. Kung maganda yung payo sa'yo. Pero kahit pa nga maganda yung payo, kung lagi ka lang hihingi ng guidance, ng formula, hindi ma-develop ang personal relationship mo with God. We are individuals. God created us uniquely. Each one is a brand by herself or by himself. At lahat tayo merong kakanyahan na makaunawa, makapagpaunawa, makapagpahiwatig in ways that only we can do. So reason, deal, communicate with God your way. The Spirit of God in you will guide you. Huwag laging formula. Hindi po ba dapat ganito ang gagawin nating prayer kasi ganitong okasyon? Sino may sabi nun? Nakaugalian lang yan. Pero pwede ka namang gumawa ng ibang kaugalian. Hindi mo kailangang ikulong ang iyong sarili sa mga tradisyon na inimbento ng ibang taong nauna lang sa'yo. Pero hindi naman ibig sabihin ay mas makadiyos kaysa sa'yo o mas matalino nga kaysa sa'yo. Meron tayong mapapakinabang sa mga tradisyon, pero yun ay naging tradisyon lang dahil inulit-ulit ng iba. Pwede ka rin magpasimula ng ibang gagawin na pwedeng ulit-ulitin na balang araw pwede maging tradisyon din. Kailangang lumalabas ka dun sa kulungan ng pag-iisip. Katulad na lang nitong lalaking ito. Ano ba yung tradisyonal na paraan para mapagaling yung kanyang pasyente? Dadalhin niya yung manggagamot o yung spiritual healer sa pasyente, hahawakan, ipapanalangin, may mga ritual-ritual. Pero sabi ni Jesus, halika, pupunta ako sa inyo. In fact, Jesus was going to do it the traditional way. At siya namin sabi, huwag na po, huwag ng tradisyon. Pwede naman ng innovation. Pwede nating ibahin ang system. Kasi kayo naman yan makapangyarihan kayo. Walang pwede mag-limit sa inyo. So, walang president yung ginawa nila. Walang naon ng example. Pero humanga si Jesus sa kanyang pananalig. Pananalig na siya ang lumikha, siya ang umimbento ng paraan ng pag-express. Wala siyang sinundan na pattern. Wala siyang sinundan na standard. Ang sinunod niya yung itinutubok ng kanyang dibdib. At bilang isang tunay na mananampalataya, titibok at titibok sa dibdib niya ang katotohanan kahit hindi yun nakakonforme sa mga nauna na mga patterns ng ibang naniniwala din naman. May isa pang ganyang case. Another untraditional faith. Matthew 15:22-28. Suddenly, a Canaanite woman from there came out shouting, "Lord and Son of David, have pity on me. My daughter is full of demons." Jesus did not say a word, but the woman kept following along and shouting. So his disciples came up and asked him to send her away. Jesus said, "I was sent only to the people of Israel. They are like a flock of lost sheep." So another traditional answer. It was Jesus who gave the traditional answer.
Kasi yung babae hindi Jew, hindi Israelite. She was a woman from Cana. She was a Gentile. Pero may problema siya dahil inaalihan ng maraming masasamang espiritu ang kanyang anak at si Jesus ang pinananaligan niyang makapagtataboy noon. Susunod-sunod siya, dumadaing-daing, iiyak-iyak. Hindi naman siya pinapansin. That was the traditional way. Hindi papansinin ng Jew ang Gentile. Hanggang nayamot na nga itong mga disciples. Sabi, Lord, paalisin niyo naman yung babaeng yan, ang kulit. Hindi kasi kasali yung mga Gentile sa listahan ng pagpapalain ng Diyos sa tingin nila, sa paniniwala nila, sa tradisyon. Pero ang babaeng ito, nagpatali ba siya sa tradisyon? Alam naman niya ang tradisyon, hindi siya pwedeng humiling, hindi siya pwedeng lumapit. Pero nagpatali ba siya? Meron siyang personal brand of faith na hindi naging limited by what has gone before or in history. At sinabi sa kanya ni Jesus, panghudyo lang ako, hindi ka naman hudyo eh. Verse 25, the woman came closer. Closer pa. Yung iba dyan, lalayo na, magtatampo, mahihiya. Lalo lumapit. The woman came closer, then she knelt down talagang meron pang kneeling. Hindi siya natinag, hindi siya naitaboy, lalo pa siyang lumapit at lalo niyang itinaas yung ante. Lumaki ang nakataya, may luhod pa. No? 26, Jesus replied, it isn't right to take food away from the children and feed it to dogs. Dogs ang tingin ng mga Jew sa mga Gentile. Sila lang ang tao, yung iba hindi. That was the traditional point of view. Whether Jesus meant it or not, we are not told. But Jesus said it. Some people think he was just testing the faith of this woman. But we see what will happen. Verse 27, matapos mapagsabihang aso, Lord, that's true. Hindi niya kinontra. The woman said, but even dogs get the crumbs that fall from their owner's table. Jesus answered, dear woman, you really do have a lot of faith, and you will be given what you want. At that moment, her daughter was healed. Kung yung babaeng ito naging traditional, ni hindi siya susunod, hindi siya hihingi, hindi siya aasam. Kasi alam niya, by tradition, wala siyang pag-asa. Kung ang babaeng ito traditional, nung unang pinigil, nagpapigil na sana. At kung ang babaeng ito traditional, dapat nung sinabihan siyang hindi siya pwedeng bigyan ng blessing at siya aso, nagtampo na lang sana siya. Pero hindi. Another Gentile, another example of personal faith, style, and approach. It worked like it did on the other. It took outsiders to make it happen. It took people outside of the system, outside of the box, to give us lessons that up to now ring across the times. Hindi kailangang sumunod sa pattern ng mga nauna when it comes to dealing with God. Hindi isang formula lamang ang magagamit mo para mo maabot ang Diyos. Dahil napakalaki ng Diyos, kahit saan ka umabot, maabot mo. Kahit paano ka umabot, maabot mo. Kasi He fills heaven and earth with His glory. Hindi mo kailangan ng mapa papunta sa Diyos, kasi kahit saan ka pumunta, nandun ang Diyos. Hindi mo kailangang sundin ang mapang ginawa ng iba lamang. Isaiah 1:18, come now, let us reason together, says the Lord. So handa siya makipagtalastasan. Handa ang Diyos ng two-way communication. Hindi lang siya turo ng turo, dikta ng dikta, utos ng utos. Pwede ka rin makipangatwiran sa Kanya. Tulad ditong dalawang nakita natin, wala ngang karapatan ng mga tuwiran eh. Yung sabi ni Jesus, biniligtad nila pareho eh. Pero nakita niyo kung gaano kalaki ang utak ni Jesus, gaano kalawak ang kanyang puso. Kahit yung original niyang sinabi, binabaligtad at iniiba, kasya pa rin yun sa system niya. Dahil ang laki-laki ng system niya. Hindi siya na-offend. Humanga siya sa paninindigan ng dalawang taong ito. What does it mean to us today?
worship God. Your way, your style. Pag dumadalo ka sa isang corporate worship event, natural, may definite beginning, may definite ending, may schedule, may order of worship. Sumunod ka para hindi magulo, para hindi ka makapanggulo at makaabala ng iba, at para ma-bless ka doon sa ipinlano at inihandang program. Pero pag nag-iisa ka sa iyong bahay, sa iyong kwarto, saan ka man naroon, worship God your style, your way. Hindi mo kailangan lagi ang simula mabibilis sa kanta, kakanta ka, tapos mamaya yung one half, the other half is mababagal na kanta. Formula yun eh. But it works when many people are together. Pero kung gusto mo ikaw, anong gusto mo kanta? Magpakanta-kanta ka ng gusto mo, bumagal, bumilis. Gusto mong sumerko, magpatalon-talon, do it. O gusto mong nakaupo ka lang, tahimik na tahimik. Hindi mo laging ipapattern ang pagsamba mo doon sa nangyayari sa corporate worship. It's only one of the ways to worship God. Kailangang lawakan mo yung utak mo dahil ang lawak-lawak ng Diyos. You must not always hit the, in the same spot only. Maraming paraan. Because before organized, institutional, controlled, and corporate religion, there was personal faith. Pag nagbasa kayo sa Genesis, wala pa mga priest, wala pang temple, wala pa mga Pharisees, walang Sadducees, walang mga teachers of the law, and people practice their faith at personal levels. Maiisipan ng isa na magtayo ng dambana at magbigay, mag-offer ng isang animal doon, ginagawa niya, mag-isa. Walang nagtuturo, walang nag-uutos. Pwede mong gawin ang pananalig na sinasabi sa iyo ng iyong damdamin as long as you do not break the obvious moral laws of God in the process. Because your right to do what you want stops when it already infringes on the rights of others. Pero meron kang ganong kalayaan. Before priests and their kind appeared, owned and franchised religion, people worship the Lord their personal way. Genesis 4:26. Later, Seth had a son and named him Enosh. About this time, people started worshiping the Lord. Umimbento sila ng paraan ng pagsamba. Iba-ibang tao, iba-ibang pamilya, iba-ibang sambahayan, iba-ibang style. Wala pa naman na praise and worship team. Wala pa silang structured religious worship. So ano ginawa nila? Tinanggap pa ng Diyos yung worship nila noon? Of course. Tinatanggap pa ng Diyos yung worship natin ngayon? Of course. Pero hindi ibig sabihin na yun lang dalawang sistema na yun ang katanggap-tanggap. Kaya yung mga iba na tinatamad umaten ng worship, kasi hindi katimpla ng kanilang pagkatao, personalidad, yung worship. Meron mga ibang, haba-haba naman ang kantahan sa inyo. Ayoko na nga dyan. Doon na lang ako sa iba. 2 kanta lang. Nakaupo pa. May ganun eh. Di ba? Meron naman na, ang ingay-ingay naman ng mga drum set na yan, nakakatulili ng tenga. Gusto ko, organ lang o piano. O di, sige, doon ka mag-worship. Maraming paraan. Kaya lang nga, syempre, there's a social contract that when people group together as a corporate entity to worship, you should observe guidelines para hindi ka makabala sa iba. Para umandar yung programa as planned, para smooth. But do what you want in private. Then you will be able to have a more colorful, more relevant, more personal worship, and you might even please God more. Tulad ng nangyari sa dalawang ito, lumabas sila sa sistema, lumabas sa standard, pero lalong nalugod si Jesus. Halimbawa, sa pagdarasal, ano bang turo ni Jesus? Matthew 6:6. When you pray, go into your room alone and close the door. Pray to your Father in private. He knows what is done in private, and He will reward you. Jesus did not organize any large prayer rallies. Although hindi naman masamang mag-organize at sumali, kung nabe-bless ka. Pero kung naoobliga ka lang, hindi mo kailangan sumali. Meron pa nga, mas hindi ka makapag-pray dahil
Natutulili na yung tenga mo doon sa, oh Lord, Father God, yes Lord, Father God. Oo nga, Father God na ngayon kausap natin, hindi naman tayo lumilipat ng kausap. Ulit ka ng ulit ng Father God, alam naman natin yan na nga ang kausap natin. Pero naman, hallelujah, Lord, hallelujah, hallelujah. Wala na sabi ko, hallelujah. So kung hiyang sa'yo yun, okay, pero kung hindi ka hiyang doon, pray alone. Hindi ka obligado na laging sumali sa group prayer. Although to develop your character as member of a spiritual family, it's good to join. But don't feel guilty when you're not enjoying it. Yung iba pa po yung pastor, sama-sama ko po yata, pupunta ako sa impyerno kasi inip na inip ako pag prayer meeting. Siguro, mabilis ang utak mo, 3 sentences lang, okay na sa'yo. Yung iba, 3 paragraphs ang kailangan nila, di huwag ka sumabay. But don't feel bad. Kasi magkakaiba talaga tao. Magkakaiba ng hilig. Jeremiah 33:3, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Gusto ni Lord yung ganon, tumawag ka, mag-usap tayo, ipapaliwanag ko sa'yo. Paano ka makikipag-usap sa Diyos kung nagbabasa ka lang ng prayer book? Pati yung comma, yung tuldok nakalagay dun. Paano ka magde-devotion? Nabasa ka lang ng devotional guide. Talaga bang nakakapag-devotion ka? Yung guided, start. Read with this verse first, okay? O pray for 3 minutes like this. Or read this, do this, answer these questions. Well, may nabe-bless dyan, pero hindi lahat. At ang point, talaga bang kailangan mo ng devotional guide para mag-devotion? Siguro sa simula, kung wala ka pang kamuang-muang kung paano ginagawa. But later on, you must develop your own style. Will you incorporate a lot of Bible reading or just a lot of prayer? Or a lot of just quiet moment when you're not reading, you're not saying anything, and you are just there, ready to hear God's voice? Talaga bang dapat may standard yan? Ang mahalaga, willing kang lumapit sa Diyos, anumang paraan. James 4:8, come near to God, and He will come near to you. Your personal faith, your personal way. Ito ang dapat dinedevelop ng mga gusto mag-mature spiritually. Hindi laging nagbabasa ka ng Bible study guide na sinulat na kung sino. It helps up to a point, but it's also good to search the scriptures on your own. Maghukay ka, mag-isip ka, magmuni-muni ka mag-isa dyan para magkaroon ng space ang voice of God. Hindi lahat yung guide binabasa mo, formula. Hindi lahat ng masarap na niluluto, recipe. Adobo nga may iba ang adobo ng tita, iba ang adobo ni auntie, iba ang adobo ni nanay. Di dapat ganun din yung prayer mo, ganun din yung devotion ng mga tao, kanya-kanya. Although merong isang regular, standard na, alam mong, ito ang adobo. Iba naman yung adobo halimbawa sa paksiw. Pero maraming versions. God is not a God of sameness. God is God of variety. Gustong-gusto ng Diyos ang variety, kaya ang dami niyang ginawang korte ng ilong, but hindi isa lang. So may variety kasi sa paglapit sa Panginoon. God's greatness and majesty cannot be fully contained, owned, communicated by organized or corporate religion or church or practice. While it is good to join such group activities, never neglect your personal time with God. Hindi ko umattend ka ng isang activity, nakipagniig ka na sa Diyos, when 90% of the time, mga tao doon yung kaniig mo. Hindi ko umattend ka ng ganitong service na nakarinig ka ng sermon o naipanalangin ka, nadinig mo na nga ang tinig ng Diyos na wala kang personal na pakikinig ng diretso mula sa Kanya patungo sa iyo. God can speak to us through other people, but all the more that God can speak to us directly. Ang kulang lang talaga sa atin, pag-iisa para may space ang Diyos. We have to fill every single moment with an activity that sometimes God is not able to position Himself because there's no space for Him. Isaiah 66:1, the Lord said, heaven is my throne, the earth is my footstool.
What kind of house could you build for me? In what place will I rest? So pati yung temple, sinasabi ng Diyos, hindi ako dyan titira. Hindi ako kasya dyan. Ang laki-laki nga ng mundo, tungtungan ko lang yan ng paa. Ang laki-laki ng langit, upuan ko lang yon, trono ko lang yon. Tapos mangangahas kayong sabihin, gagawa kayo ng house of God? How can you house me? Hindi ako kasya. At pag in-extend natin ang reading niyan, mga kapatid, how can you house the wisdom of God in just one theology? In just one religion? In just one Bible study guide? In just one book? Pwede mo bang ipagkasyahin doon ng Diyos? No. What and who can contain God? Kaya dapat nilalakihan natin ang kaharian ng Diyos at kasama sa kaharian na yon yung sarili nating utak na maghari siya doon. Hindi ang hari doon kung sino-sinong mga author, kung sino-sinong mga pastor, kung sino-sinong mga leader, kung sino-sinong mga teacher. Well, they can be useful and helpful, but make sure that you leave most of the space to God Himself. And that is personal practice of your faith. Hindi lahat ng mabubuting gagawin mo through the church. May mga ministries. Meron ka rin dapat personal ministries. Kasi ang relasyon natin sa Diyos, personal. In private, pray and worship your personal way. Hindi yung nag-iisa ka na nga, susundin mo na naman yung formula. And in community, conform for the sake of order. Communicate with God your own personal way. Beyond prayer guides, beyond Bible study guides, kasi tao din naman yung gumawa ng Bible study na yun. Tao ka rin naman, anak ka rin ng Diyos. Ba't di ka pwede mag-aral ng salita niya? Ba't kailangan laging umasa ka lang sa iba? Siyempre, ang gusto ng religion, yung kontrolado ka. Ba't hindi yun ang gusto ni Jesus? Kaya nakita nyo kung paano niya in-honor tong dalawang tao na lumabas sa kahon, sa tali, sa gapos. Lalo niyang pinagpala. Know God, communicate with God beyond devotions made by others, although at times they can be useful. Beyond commentaries and theologies, you can know God. Lagi na lang, uy, ano binabasa mo ngayon? Sinong Christian writer ang binabasa mo ngayon? It can be helpful up to a point. Pero may nagtanong na bang, ano ang pinag-iisip mo tungkol sa Diyos ngayon? Ano mga personal reflections mo tungkol sa Diyos? Yung pag-iisa mo, nagmumuni-muni ka, anong pagpapakilala sa Diyos ang nakita mo? Puro lagi na lang, eto sabi ni gitong author, sabi ni ganung author. Mahalaga, pinoproseso para tayo lumago. Listen to and hear God in your personal way. Up to a point, practice personal religion. Hindi lamang yung religion by affiliation or by membership. Well, up to a point, that can be helpful. So observe, practice, and perform your private spirituality, your private godliness, your way. Huwag matakot. Tingnan nyo yung dalawa, lumabas sila, pero napaggantimpalaan pa nga. It is our intention that God will honor. Once in a while, we will commit mistakes, but who doesn't? Don't tell me na kung kasunod ka ng isang malaking grupo o mabasa ka ng isang guide na sinulat ng kung sino, ay, hindi ka na nga magkakamali. Kasi kung mali siya, mali ka na rin, nahawa ka na. Kailangan ng personal na panunuri. And share and communicate God and godliness your way. Pastor, paano ko po ba share ng lola ko tungkol kay Jesus? Bakit mo ko tinatanong? Wala ka bang utak? Paano mo i-share si Jesus? Paano? Ano po ba ang sabi ng manual natin, yung manual number 3? Well, yung manual number 3, sabi, ganito, buksan mo yung Bible, ituro mo ito, pag-prayin mo siya, i-lead mo siya ng sinner's prayer. Pero yun lang ba talaga ang way to lead your lola to the Lord? Hindi mo ba siya pwede ipagluto ng goto at habang ina-enjoy niya yung goto mo na ang sarap-sarap, sabi mo, ganyan ka kamahal ni Jesus. Kung paano kita kamahal, lola, higit ka pamahal ni Jesus. Hindi lang goto ang hinenda niya para sa iyo, kundi marami pang iba. Hindi ka ba pwedeng mag-deal sa kanya ng hindi dadaan sa manual?
Sobra kasi tayo na manualize. Yun ang nagawa ng evangelical Western Christianity. Manual lahat. Tinanggalan ka na ng diskarte, tinanggalan ka na ng utak. Share and communicate God your way and it will be effective. Ako mawin na soul. Kinabisa ko naman. At alam niyo naman kung ano ng mga wave of evangelism na yan. Iba-ibang uso, iba-ibang manual. Sabi, bakit hindi po ako nagkiklik? Kasi hindi ka totoo sa sarili mo. Hindi naman likas sa'yo yung style na yun eh. Wala ka bang style? Kilala mo si Jesus? Alam mo ang pag-ibig ng Diyos? May paraan ka to share it your way. Be creative. Be natural. Be you. Know, understand, and feel God your way. Dear God, anong ibig sabihin sa amin ng mga ito? Well, we appreciate corporate religion. We appreciate the benefits of being with a group, reading other people's works, and being guided by other people's experience and wisdom. Teach us to develop personal spirituality, personal devotions, and we even dare personal theologies. Because you are truth. Napakalaki ng iyong truth, hindi maliit. Turuan mo kami, Panginoon, na i-apply itong mga katotohanan na ito to develop our personal spirituality and religiosity so that we may be adding a lot of color and vibrance and music to the way your gospel is being shared with people. Turuan mo kaming appreciatein kung anong binigay nyo sa amin na natural talent, natural na mga pagkatao namin, at kayo'y aming maipakahiwatig, maiparamdam sa paraang kami ang makakagawa by being true to ourselves. At turuan nyo rin kami, Lord, higit sa lahat, matutong i-apply sa aming personal lives ang lahat ng turong nadidinig namin kung saan-saan nagmumula. Turuan mo kami ito'y salain, iproseso, at pahiyangin sa aming mga personal na pangangailangan, mga buhay, at mga hangarin. Turuan nyo kami, Lord, na magkaroon ng personal spirituality. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang kahulugan nito, ask God to give us very concrete ways to apply this in our daily lives. Lord, as your people sit in silence for a while, let your voice speak to us, teach us, convict us, guide us to better and broader personal spirituality.